Love, nasalahin niyo ba ang pagiging colorblind? I don't know, wala naman sa lahi namin. Bakit? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-14 na kabanata. Gigi. Nang humarap ang babae, ay agad na lumayo si Carlo. Sino Gigi? Takang tanong kay Carlo ng babae. Ay sorry, nagkamali lang, pasensya na. Paghingi ni Carlo ng paumanhin sa babae. Nagkamali pala si Carlo at hindi si Gigi ang babaeng kanyang sinundan. Si Gigi talaga nakita at narinig ko eh. How can it be? Namalikmata lang ba ako? Tanong ni Carlo sa kanyang sarili. Napapailing si Carlo habang palayo sa lugar na yon. Nagdesisyon si Carlo na magtungo sa comfort room para maghilamos, nang sa ganoon ay mahimasmasan siya. Ngunit sa totoo lamang ay si Gigi talaga nakita ni Carlo kanina lamang. Ngunit dahil nalingat si Carlo nang magpaalam siya kay Bettina, ay ibang tao ang kanyang nasundan. Dahil si Gigi ay gumamit ng elevator patungo sa basement kung saan naroon ang parking lot. Pagtapos ni Carlo maghilamos ay agad nang nag-elevator ang lalaki. Samantalang si Bettina naman ay habang naghihintay sa parking lot ay nakita nito si Gigi na may kausap sa telepono. Nagpanik agad si Bettina nang makita si Carlo na palapit. Agad na sinalubong ni Bettina ang nakayukong asawa na tila ba pinagsakluban ng langit at lupa. Carlo, for God's sake, saan ka na naman ba nagpunta? Kanina pa ako naghihintay ah. Litanya ni Bettina at palingalinga pa sa paligid, nagmamasid kung nakaalis na ba si Gigi. Naligaw kasi ako. Palusot ni Carlo na hanggang ngayon ay lutang pa din. Si Bettina naman ay agad na ibinigay kay Carlo ang hawak-hawak ng dumaan ang kotse ni Gigi, kaya hindi nakita ng lalaki na dumaan ang kanyang hinahanap. Ganun ba? Tara na't naghihintay na sa atin si Zach. Baka umiiyak na din si Dahlia. Wika ni Bettina at hinila na nga si Carlo patungo sa kotse. Hindi naman sumagot o nagsalita pa si Carlo dahil hanggang ngayon ay iniisip niya pa din ang postura ni Gigi dahil nagkamali siya. Ilang sandali lamang ay nakarating na sa kanilang tahanan sila Carlo at naabutan nila si Dahlia na iyak na iyak. Si Dahlia umiiyak, puntahan mo na ako ng bahala sa mga pinamili natin. Wika ni Carlo. Dali-dali namang pumasok si Bettina sa loob ng bahay at kinuha si Dahlia. Inilagay naman ni Carlo ang mga pinamili sa sala at naupo doon. Bettina, Carlo, dito na muna ako. Aalis na ako. Paalam ni Zach na Bettina. Nag-lunch ka na ba? Dito ka na lang kumain, sumabay ka na sa amin. Sakto magluluto ako ng menudo. Ngayon ko lang gagawin to para makapag-usap at makilala pa kita. You know, I haven't met you even in our wedding. Alok ni Carlo sa lalaki. Ayos naman sa'yo, Zach? Wika ni Bettina sa lalaking ipinakilala niyang pinsan. Titig na titig pa ang babae na tila nakikipag-usap sa mga mata nito. I'm sorry, madami pa kasi akong gagawin eh. Maybe babawi na lang ako sa birthday ni Dahlia ng pamangkin ko. Wika ni Zach na tila ba hindi komportable sa sitwasyon. Sige na, I just want to thank you for taking care of my daughter. Is it okay? Love? Wika ni Carlo at bumaling pa kay Bettina. It's up to you, love. Wika ni Bettina at sumenyas pa kay Zach na sumang-ayon na lamang. Fine. Wika ni Zach at Becky pang umiti. Paano yan? Maiwan ko muna kayo. Love, i-try mo na din kay Dahlia yung binili natin for her, ha? Wika ni Carlo at nagtungo na sa walk-in kitchen nila. Habang buhat-buhat ni Bettina si Dahlia, ay binuksan isa-isa ng babae ang mga paper bag. Zach, pwede pa abot naman ng purple na bag? Pakisuyo ni Bettina kay Zach. Ito ba? Tanong ng lalaki kay Bettina at iniabot ang isang pink na bag. No, yung isa. Wika ni Bettina
at itinuro pa ang paper bag na kanyang tinutukoy. Napansin naman ni Carlo na tila ba hirap na hirap sa kulay si Zack, kaya lumapit ito sa bag na tinutukoy ng kanyang asawa. I think colorblind ka, Zack, wika ni Carlo sa lalaki, matapos iabot kay Bettina ang bag na sinasabi nito. Yeah, since back then colorblind si Zack. Sorry, I forgot. Wika ni Bettina, kaya napatango naman si Carlo. Bumalik naman sa pagluluto si Carlo. Matapos ng ilang minuto ay natapos na ni Carlo ang kanyang niluluto, kaya kumain ang mga ito. Nga pala, Zack, bakit ngayon lang kita nakita? Noong kasal namin wala ka. Tanong at wika ni Carlo kay Zack, at mabilis naman na sumagot si Bettina. Busy siya sa US noon. Tsaka, alam mo na, kapag businessman, walang oras talaga. Hindi tulad natin mga doktor na pwedeng mag-leave. Diba, Zack? Letanya ni Bettina. Para bang natahimik doon si Carlo. Pakiwari niya ay may mali, dahil kahit isang beses ay hindi ito nabanggit ni Bettina sa kanya. Yeah, tama si Bettina. Sorry pala kung wala ako ng wedding day niyo. Kasabay kasi yun ang pagbubukas ng new business namin. Dagdag pa ni Zack sa kasinungalingan ni Bettina. Tumango lamang si Carlo at nagpatuloy sa pagkain. Hindi na umimik si Carlo dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa dalawa na hindi mawari ni Carlo. Nang matapos kumain ay nagpaalam na nga si Zack dahil may kailangan pa itong puntahan. Matapos umalis ni Zack ay kinarga ni Carlo ang kanilang anak at dinala sa nursery room. Habang inaayos ni Bettina ang mga gagamitin at souvenir para sa birthday ng kanilang nag-iisang anak na si Dahlia. Dahlia, come to daddy. Tuturuan kita ng some colors. Wika ni Carlo sa kanyang anak. Agad na lumapit naman si Dahlia sa kanyang ama. Dahil nga 1 taon na ang bata ay nakakaintindi na ito. Kahit papaano. Papa! Wika ng bata kay Carlo at napangiti naman ang lalaki. Dahlia, what color is this? Nakangiting tanong ni Carlo sa kanyang anak. Gray! Wika ng bata. Napakunot naman ang noon ng lalaki dahil ilang beses niya nang itinuro iyon sa kanyang anak. Ngunit tulad ng dati, iyon pa din ang parating sagot nito. That was black? Wika ni Carlo at napaisip. Para bang naisip niya na para bang may mali, kaya agad na ibinaba ni Carlo si Dahlia at may kung anong tinignan. Doon na napagtanto ni Carlo na ang symptoms na ipinapakita ng kanyang anak ay isang uri ng color blindness at bilang doktor ay alam iyon ni Carlo. Agad na bumaba si Carlo kasama si Dahlia at kinausap ang kanyang asawa. Love, nasa lahi niyo bang pagiging colorblind? Pahapyaw na tanong ni Carlo sa kanyang asawa. I don't know, wala naman sa lahi namin, bakit? Wika ni Bettina. Natahimik naman si Carlo at tila ba may kung anong kutob sa puso na hindi niya mawari kung tama ba o mali. Wala lang, naisip ko lang. Wika ni Carlo at itinuon na lamang ang kanyang paningin sa ibang bagay. Pakiwari ni Carlo ay may mali na talaga. Dahil kung colorblind si Dahlia, isa sa kanila ni Bettina ang may lahing ganon. Pero alam ni Carlo na wala sa dugo nila ang ganon maliban na lang sa kapamilya na ipinakilala ng kanyang asawa na si Zack. Nung sumunod na araw ay kaarawan na ni Dahlia. Dahil mermaid ang theme ng party, ay nagbayad si Ricardo ng isang private pool para doon ganapin ang handaan. Love, can you hold Dahlia? Aasikasuhin ko lang mga guest. Wika ni Bettina na tinanguan lamang ni Carlo at kinuha ang kanilang anak. Nandun din si Zack sa araw ng kaarawan ni Dahlia dahil nga ang alam ni Carlo ay pinsan nito ng kanyang asawa. Zack, may tanong ko nga. Nasa lahi niyo bang maging colorblind? Tanong ni Carlo kay Zack. Natahimik naman ang lalaki, ngunit kalaunan ay sinagot din ang tanong ni Carlo. Sa family namin nila Bettina, wika ng lalaki. Doon na nakumpirma ni Carlo na may mali, dahil magkaiba ang sagot ni Zack at ni Bettina.
Hindi na lamang umimik si Carlo upang hindi mahalata ni Zack at Bettina na may kutob na siya sa dalawa at sa bata na itinuturing niyang anak. Nagpatuloy na nga sila Bettina at Carlo sa pag-aasikaso sa mga guests. Zack, kumain ka na doon. Ikaw din, love. Nga pala, akin na si Dahlia para makakain ka. Wika ni Bettina at agad na kinuha ang bata. Bumiti lamang ng peke si Carlo sa kanyang asawa dahil napuna ni Carlo na mas nauna pang sabihan ni Bettina si Zack na kumain kesa sa kanya na sariling asawa. Umalis na lamang doon si Carlo at itinatak sa kanyang isipan na pagtapos ng kaarawan ni Dahlia ay doon na niya aalamin ang katotohanan ng kanyang kutob. Sige lang, kumain lang kayo. Wika ni Carlo sa mga bisita at ngumiti pa sa mga ito. Napansin pa ni Carlo na nagtatawanan sina Bettina at Zack na para bang may kakaibang inis sa kanya ang dating dahil sa sweetness ng dala ng dalawa. Nang bumalik si Carlo sa pwesto nila Bettina ay agad na nagpaalam ang babae at pinahawak ang anak sa katulong. Samantalang si Bettina naman ay napansin na meron ding handaan sa kabilang parte ng resort kaya agad na kinausap ng babae ang owner ng reception. Excuse me, di ba po pinareserve ko tong resort? Bakit may ibang tao dito? Mataray na tanong ni Bettina sa kausap. May nauna po kasi sa inyong nagpa-reserve. At saka nasabi naman po namin sa inyo yon. Hindi mo po ba naaalala? Litanya ng may-ari ng resort. Oh, I forgot. Ngayon din pala yon. Pero wala naman magiging problema, right? Wika ni Bettina. Of course, ma'am. Mabait at friendly naman po mga nasa kabilang side ninyo, so nothing to worry po. Wika ng may-ari kay Bettina. Tumango lamang si Bettina. Samantalang matapos kausapin ng may-ari ay para bang na-curious si Bettina kung sino ba ang nasa kabilang area. Ngunit dahil sa dami ng kanilang bisita ay hindi niya magawang magtungo doon. Meron palang tao sa kabilang side? Tanong ni Carlo sa kanyang asawa na si Bettina nang mapansin ng mga tao sa kabila. Unti-unti na din nagsisi-uwian ang kanilang mga bisita kaya napansin iyon ni Carlo. Oo nga I didn't know too. Tinanong ko din yung may-ari, sabi naman niya is wala naman daw problema sa kabila. Tsaka mabait naman daw. Oh, I have an idea. Wika ni Bettina at umalis sa harap ng kanyang asawa. Naisip ni Bettina na magtungo sa kabilang side para magbigay ng kanyang mga pagkain para lang masabing friendly siya. Pero sa totoo lang, ay pabida ang kinalabasan ni Bettina dahil para bang nag-iinsulto ito. Nakangiting nagsasandok na ng handa si Bettina. Saan ka pupunta? Tsaka parang ang dami mo naman atang dalang pagkain. Para kanino yan? Para ba yan sa staff? Pagtatanong ni Carlo sa kanyang asawa. I just want to give back some food sa kabilang may handaan. Wika ni Bettina. Wait, what? Are you out of your mind? For sure, kung anong meron tayo, meron din sila. Wika ni Carlo kay Bettina. Ngunit hindi lamang siya pinansin ng kanyang asawa. Napailing na lang si Carlo sa inasta ng kanyang asawa. Matapos nun ay pumunta na nga si Bettina sa kabilang side at nakangiting nagtungo doon. Hello! I want to give lang kasi birthday ng baby ko. Wika ni Bettina sa nakatalikod na babae. Bettina, ikaw pala yan! Happy birthday sa baby ninyo! Thank you din pala't nag-abala ka pa talaga. Wika ni Gigi. Para namang nakakita ng multo si Bettina at biglang naglaho ang ngiti nito sa labi. Si Carlo naman ay sumunod sa kanyang asawa dahil hindi tumigil sa pag-iyak ang kanilang anak. Ngunit nang makita ni Carlo si Gigi, ay tila ba lahat ng lungkot at pagsisisi niya ay nagbalik sa kanyang puso at isip. Gigi, ikaw ba talaga yan? At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang mangyayari sa muling pagkikita ni na Gigi at Carlo?
Matutuklasan na kaya ni Carlo ang katotohanan tungkol sa anak ni Bettina? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.